Kapag may nagaya sa'yo na mag-South Manila para mag-street food trip, isa lang ang sagot dyan. Game! Hindi kinaya na isang araw lang, kaya 48 hours tayo nag-street food crawl. From Ted Di Pares to Ihaw-Ihaw, meron sa South niyan. Ultimo legendary Tapsi at Pork Chop, ating titimusan. Night market pa ang hanap na puno ng street food? Dine ay magsasawa ka. It's a beautiful day for a food trip. Let's go! Para sa first stop sa ating South of Manila street food crawl, we have a killer. Yan, ano yung menu nila. Magano tayo? Pares overload para hindi na natin isipin yung mga add-on toppings na yan. Overload na agad. Tapos si Aisha na hindi nakain ng pares ay mag-siomai rice. Ayan, yung pares overload nila ay lahat na toppings na rin except lechon kawali saka utak. Kaya magpapa-add-on tayo ng utak at kaili ko dyan. Ngayon lang ako nakakita ng bone marrow na bino-blowtorch naman talaga yan, pero yung lalagyan ng glaze, ayan, nakita nyo nagka-caramelize na. So that should add a nice texture. Syempre flavor din. Tapos nilagyan ng mais, kalame, bulalo, and then nilagang itlog. Tapos yun ang kanin, syempre. Hindi yan beef pares kung walang kapares na kanin. Yan. Yung utak ilalagay na. And then na rin ang siomai para kay Aisha. Dahil hindi yun nakain ng pares. Pero may i-release daw sila na pagkain, abangan yun. Yan, sasabaw ka na. Sarasa niya, creamy oh. And then, ginupit-gupit na ang chichabu, chicharong bulaklak. Nag-add-on na rin tayo ng lechon kawali para talagang killer na killer. Then ito topics na rin. A literal killer kapag inaraw-araw mo. Add a bit of freshness. Fried garlic. Siyempre, hindi ka pwede magpares pag walang fried garlic. At rin na aking killer pares overload, siomai rice. Let's go! At ilalabas pa lang nila sa menu nila baksilog. Wow! Bacon, egg, cheese sauce, nor seasoning. Iyo, katuwa na rin, may makakain siya. Ayan, natakam na tayo din sa pares overload, pero tikman muna natin yung siomai nila. Yan. So nice size ng siomai, and then sasawsaw natin sa chili oil. Ari na ipa-first bite natin. First bite. Thank you, Lord. As far as street siomai goes, napaka-solid ito. Ilayo ko na rin sa akin, baka maubusan ko si Aisha. Speaking of Aisha, ari yung kanilang baksilog. So, na-lunch na daw nito, pero hindi pa nila naka-hard lunch. So, ari yung consider this as the hard lunch. So, bacon, rice, and konting egg. So, lagyan natin ng cheese sauce. Ayan. Nice. Fatty bacon. Tapos yung cheese nila, salty, pero may konting sweetness. And then, ang ganda ng addition ng nor seasoning. Masarap ka, pero hindi ito ang ipinunta ko din eh. Ari ang ipinunta ko din eh. Yung kanilang pares overload. Look at that. Yan. Dapat hindi na ako mag-a-add-on ng mga lechong kawali ng utak, pero kailangan natin i-add-on yan. So, try muna natin yung beef muna. So, sabaw. Tapos, yung beef na tabunan na eh. Nasa ilalim yun. Natabunan na ng mga pang-overload. Yun. There you go. Ayan. Tapos kita nyo yung sabaw nyo. Like gravy, oh. Wow. Ang sarap ng sabaw. May ano siya. May alat siya. Tapos may konting anghang.
And may konting tamis ako nalalasahan. Sa mga street pares, yung sa sa lasa ng pinakasabaw, one of the best. Sobrang lasa ng sabaw nito. Kaya kung maski beef pares lang kainin mo, solid ka na. Pero maano pat nag-pares overload ka, kung hindi mo titikman yung pinaka-overload niya. So yung lechong kawali nila, ang ganda ng pagkakaluto. Crispy. Napaka-simple. Yan, may ano din, may bulaklak din. Parang nararamdaman ko na yung sundo ko So ang goal natin dito sa South of Manila Street Food Tour ay explore yung mga sikat, mga sisikat palaang, mga legendary at mga nagte-trending palaang na street food South of Manila. And salamat, Killer Pares. We're off to a good start. Ang creamy ng bone marrow. Tapos yung glaze and then tinorch, nagdagdag siya ng konting crunchy texture sa konting lasang pait, konting lasang matamis na pait. Yung matamis yung glaze and then medyo pinapait siya dahil medyo tinorch ng konti. Which is an interesting texture and flavor profile sa bone marrow. Ang dami ko na nakain na putok-batok. Hindi pa nakakain na rin. Itlog muna tayo. Yan ending natin. May itlog din. Then samahan natin ng lechong kawali. Yan tong utak. Chili oil lang ang katapat niyan. Highly recommended. Killer Pares. Pares overload. Panalo. Next stop sa ating South of Manila Street Food Crawl. Ang kaka-open pala ang na John Mars Ihaw-Ihaw. Yan, narinig na tayo sa trending ihawan. Dati sa Marikina rin nagte-trending. Ngayon, narinig na sa Las Piñas ang John Mars Ihaw-Ihaw. So, ari pala yung inspirasyon at nagpo-provide ng guidance sa business natin. Ang legacy ng kanilang grandfather, si Roberto Barriatos. At ari ang mga available nila ng mga ihaw-ihaw at presyo. And not bad. Reasonable. In fairness, mura. Yan isaw ng manok, 15. Dahil grand opening nila, may handa. Parang kasarap ng handa, pero mas masarap ang naaamoy ko din. Ari pala si Sir John Mar. Congratulations, sir, ha? Thank you. And good luck sa bagong branch. Grabe naman yung tenga na yun. Solidong-solido yung taba. Ay, kilala ko ang order ko. Yun. Kahit yan ihilaw pa, alam kong akin na iyang sasalang na yan. Kakapatamang arang hirap pag nahuli eh. Kumakain na yung iba. Natatakam ka na. Yung sa akin, nakasalang pa. Ayan, matitimusan na natin ng John Mars Ihaw-Ihaw. Ang sikat na sikat sa Marikina, narin na sa Las Piñas. Yan. Unahin natin tong isaw. Gusto ko siyang matikman muna ng walang sausawan. Try natin. First bite. Thank you, Lord. Nice. Ang ganda na lasa niya. Salty, kaya alam mo na perfect siya na isasaw-saw sa suka. At ang maganda din napakalinis. Yung suka nila, maasim pero may konting tamis. Sarap. Bagay na bagay doon sa parang lasang inadobo na isaw. Meron din silang ulo. Meron din tayo balunan. Ang maganda dito sa balunan, yung contrast ng texture, yung medyo chewy na part. Yung street hotdog na masarap sa ketchup. Sinawsaw na lang sa suka. May paa din. Kompleto. So yan, meron tayo barbecue, tenga,
saka bulaklak. Yung dalawang paborito ko, tenga. Really fatty. Tapos, yung crunch from the cartilage, nice. Tapos, garni yung mga cuts. Ay, sarap magkanin. Try naman natin next yung barbecue. Again, ganda ng lasa. Ang reklamo ko lang sa nakuha ko, kakaunti ang taba. Yun pa man din ang gusto ko. Ito naman, bulaklak. Lambot ng bulaklak. Sarap na rin, pulutanin. Okay na, baret. Hindi naman. Hindi rin, papak. Tapos mamaya magkakanin tayo. Ayan, may tapsilog din sila din. Bago tayo mag-liempo, saka chicken barbecue, tapsilog muna tayo yung tapa nila. Sarap ng timpla. Yan ang chicken barbecue. Mio. Ito yung mga lutong beach. Beach na lang ang kulang. Tapos, yung liempo nila, speaking of beach, meron din. Yung mahihilig sa mga ihaw-ihaw dyan, try nyo ang John Mars Ihaw-Ihaw para matimusan nyo at malaman kung bakit sikat to sa Marikina. Subukan nyo, narinig na. At yan, kahit patay na oras, mga 2:30 PM, daming nakain. Ayun na, for the first time, matitimusan ko na ang famous na Matis Tapsilog. Kaya kung matitingnan mo yung ano niya, so yung style niyang tapa niya ay strands, pero may mga konting chunks din. And, nagmamantika, really oily. Yan. Try muna natin ang walang sausawan. So kung malaman kung ano yung flavor profile niya. Yeah, so sama-sama na taba, litid, laman with garlic rice. First bite. Thank you, Lord. Tsaka iba yung timpla ng tapa niya. Nandun yung alat, asim, walang asin. Kaya talaga siya with suka. Tamis, very minimal lang. Tapos yung stance niya, malambot. Yung malambot din naman yung mga chunks niya, pero hindi ganun kalambot. Pero, ano naman, hindi naman siya matigas, hindi naman siya makunat. Tapos, kailangan daw yan ay may dalawang klase ng sausawan din eh. So, yan, suka, saka sili. So, yung missing na asim kanina, lalagyan natin yan. Tapos, meron din siyang kasamang itlog. Nicely cooked. Balasado yung egg. Yun na. Yung missing na asin. Tapos konting anghang nandun na. Ang ulam daw talaga ng kanyang tapsilog ay yung barbecue. Thinly sliced. Malaki naman. Try natin na walang sausawan. Yung flavor profile ng barbecue na ganun din. Tapos, hindi malambot, hindi matigas. Sausaw natin sa suka. Now I see kung bakit perfect nakaulam siya. Yung tapsilog. Ang pinakasawsawan hakdi na ito yung suka na merong sili. Lalagyan mo ngayon na ng ketchup. Yung missing na tamis component ang magpo-provide man ay yung ketchup. Tapa, Matis sausawan, yun na. Ang nakasanayan, ang hinahanap-hanap na tapa bite ng mga taga-South. Yung barbecue, doon na rin isasawsaw. After nito, meron pa tayong isang solid din na silog dish. Abangan nyo yan.
Nariyan na tayo sa legendary pork chop sa South, ang Atoy's Pork Chop. Ari na ang legendary pork chop ng Atoy's Pork Chop. Wow! Look at that, bagong luto. Tapos good size, medyo makapal naman. And then may malasadong itlog. And then may kanin. Ayan na, after 7 years, matitimusan ko na ulit ang Atoy's Pork Chop. So, yung pork chop muna. Tapos kita nyo yan, syempre fatty yan. May skin and marami yung ano niya. Marami rin yung laman. Try muna natin na walang sausawan. First bite. Thank you, Lord. Ito talaga yung mga pork chop na sobrang solid. With sinangag. Really salty. Tapos malambot yung pinakalaman. And then ang sausawan yan, toyo mansiyan. Tapos, yun. Napaka-potent no kanyang chili Yan ang pinakasausawan yan. Alagyan mo niyan. Tapos, sasamahan mo ng malasadong itlog. Ay sadya ng mga legend na din sa South, ang Atoy's Pork Chop. So, make sure, pag nasa South kayo, tikman nyo rin. Tapos pwede mo rin lagyan ng ketchup. After nito, marami tayong kakainin na street food. May pupuntahan tayo ng isang lugar kung nasaan lahat ng mga paborito nating street food. Kaya kita-kits tayo doon. Ayan, narinig naman tayo sa Alabang Central Night Market. Grabe, ang daming kumakain at ang daming pagpipilian kung saan kakain. Kasama natin si Jam Napa yan. Siya ang ating guide ngayon. Magre-recommend siya ng mga kakainin natin. Bale, umorder tayo ng kwek-kwek saka ng fishball. Parang ang sarap ng sausawan, no? Tapos may pipino pa. Ayan, so meron tayong unahin yung kwek-kwek kasi mainit pa yan eh. Ito munang fishball, napaka-classic. Nothing special. Are basta masarap ang manong sauce. Ay, panalo yan. First bite. Thank you, Lord. Nice. Yung manong sauce niya, hindi ganun ka-thick. Hindi ganun kalapot, pero malasa. Tapos dito sa kwek-kwek, pinaghalo ko yung manong sauce saka yung maanghang na suka. Tapos may buo-buong sibuyas. Panalo. Kaya si Jam yung nag-recommend ng bibilhan natin ng kwek-kwek. Sarap nga. Order tayo na isang pancit bato na may regular dinuguan. Ayan, something heavy naman. Tayo ay magpapansit bato na meron dinuguan. Meron sila ng overload, 85 pesos, saka yung may crispy dinuguan. Pero marami pa tayong nakain at marami pa tayong kakainin. Kaya keeping it simple, pancit bato na meron dinuguan. Try natin. Malasa yung pancit. Saka yung dinuguan. Ang pinakaiba lang ito sa una ko na-try na pancit bato, yung sa Quezon City. Yung kasi freshly cooked eh. Ito, luto na. Parang dinuguan na rin. Sarap sa kanin. Ang grilled pusit ay 20 ang isa. Yan. Isa kay Jam. Tapos dito ay hati na lang kami. Ito pambayad. Tapos yan ay isasaw-saw din eh. Yun, medyo marami naman sibuyas. Inihaw na pusit na marami sibuyas at sili. Yung suka niya, may konting tamis. Tapos, sakto lang yung alat ng inihaw na pusit. Harap. Tapos medyo may kunat ng konti. Kaya sarap mo yan. Ayan, so bakit itong Alabang Central Night Market yung nirecommend mo sa akin? Kaya ito pong Alabang Central Market yung nirecommend ko kasi bukod po sa taga rito ako syempre. Sobrang masasarap po talaga yung mga food dito. Bukod sa masarap, malilinis pa talaga. And saka yung mga food dito is mga kakaiba din. And
mababait din yung mga tao dito sa Muntinlupa. Yun po. Karamihan kasi dito sa atin is mga favorite talaga yung mga gantong kainan. Bukod doon, mga mura lang, tsaka pwede ng busog-lusog na. Ano yung favorite mo street food? Pekpek. Walang pekpek talaga. Plus yung matamis maanghang na sauce, grabe, masarap nun. Bumili tayo ng 2 proben, ay 15 pesos each. Tapos bumili rin tayo ng isang calamares, 30 pesos. For a total of 60 pesos. Tapos mamaya bibili tayo niyang kangkong chips. Sabi sa inyo, yung mga paborito niyong street food na rin ang aking paborito na proben, nandyan din. Makunat, crunchy, tapos masarap naman yung suka, and then salty. Tapos umorder din tayo ng calamares. Malalaki naman yung calamares. Hindi gaano chewy. Again, salty and then crispy. Pero, proben the best. Magkano po yung kangkong? 20, isa po. Pili na daw ako. Merong mga mararami, pero dinilaan tayo sa sakto laang. At busog na rin naman. Ayan, so bumili rin tayo ng crispy kangkong. Tapos merong mayo ketchup na sauce. Looks crunchy and looks really oily. Try natin. Crunchy nga naman. And nicely salted. Crispy kangkong na pwede mong iulam. Sabi ni Jam, di rin daw masarap ang mga juices. Bili tayo ng cucumber. Ayan, tatapusin na natin ang ating street food trip din sa Alabang Central Night Market. Pero hindi pa natatapos ang ating South of Manila street food crawl. Meron tayong malupito na pares kinabukasan. Kaya kita-kita tayo sa next food trip. Na tayo sa Angel's Palapot Pares at pag sa daming nakain. Ayan, may matiwaya na gang. Masarap po dito. Ayan, highly recommended nila. Yun ang presyo nila. Pares with rice, 60 pesos. Overload with rice, 80 pesos. Not bad. Ano yung may-ari? Si Sir Gildart. Busy sa pagchachap-chap, pagtatadtad. Yun ang utak. At kahoy yung ginagamit nila. Oh. Ang maganda din free refill ng sabaw. At mukhang masarap ang sabaw, kaya sila napapa-refill. At tanongin mo sa nilalay na. Nakakulay ko. Yan, arin nasa Ito yung sayo. Ayan, nasa wakas matitimusan ko na ang tagal ko na rin gustong tikman. Sa wakas, isang malupitang panapos sa ating South of Manila street food crawl. Palapot Pares ng Muntinlupa. So yan, sabaw na natin. Wala munang kahit anong sausawan. First bite, thank you Lord. Yung sabaw niya malasa na, pero dahil nilalagyan ng Maggi sabor yung karne, bago lagyan ng sabaw, nalalasahan mo rin yung Maggi sabor. Yung sarap ng Maggi sabor. Actually, as is, pwedeng yun na yung lasang hinahanap mo, okay na yun. Pero ako lalagyan ko nito bawang, saka dahon ng sibuyas. Yan. Tapos ang masarap daw din yung sausawan ay maanghang na patis mansi. Kaya yun ang gagawin natin ngayon. Ang maganda pa ngayon, mahangin din Kasi nasa ilalim ng puno-puno Kaya ang sarap ng food trip Yun na. Yung sasawa mo, konti lang ipatis ang lagay mo. Lagay mo, mas marami yung kalamansi. Kanalo. Tapos maganda rin. Pag nag-overload ka, pag umorder ka, pwede ka mag-request kung ano yung gusto mo. Kung ayaw mo ng mata, huwag mong palagyan. Pero sa akin, gusto ko kasi yung may contrast ng texture. Na yung mata medyo chewy, tapos creamy na utak. Sarap.
Tapos halo-halo na. Tapos yung karne ginagamit nila, hindi purong baka. Hinahaluan nila ng kalabaw para hindi masyado masebo. Pero pag pupunta kayo din, agahan nyo. Ang oras nila 5 a.m. to 12 p.m. Sarado sila pag Lunes. Pero pag mga bandang garne, alas 9, kita mo, medyo paubos na. Mga alas 10, medyo delikado ka na dyan. Kaya karamihan din sa Muntinlupa, alas 5, alas 6, narinig na. That's it for today's vlog. Thank you for joining me. Sana nag-enjoy kayo. And if you did, make sure to click the subscribe button and notification bell and mas meron vlog right here. Thank you for watching. I'll see you in a bit.